Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship at saka sa uli kukuha ko ng additional cards. Dahil sa connected ka sa person mo, kahit nahawak ko na yung card mo, pwedeng magkabaliktad, ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Meron kang bagong journey na tatahakin sa buhay, transformation na magpapabago sa buhay mo ng positibo. Ihanda mo yung sarili mo pagdating nito. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Three of Cups, Nine of Wands, at the Sun. Tama nga yung mystical card mo kasi magkakaroon ng celebration at saka yon ay dahil sa pagtsatsaga mo at saka magkakaroon din ng clarity kung ano man ang sitwasyon na kinakaharap mo sa buhay. At saka isang card lang kasi yung nagsasabi na na parang walang progress yung buhay mo. Naiisip mo kung may solusyon pa ba yung mga problems mo. At dalawang cards yung nagsasabi na meron. Sa mga nasa relationship, maganda yung mga cards mo na ang ibig sabihin, strong ang relationship niyo ng person mo. Ang ilan naman sa inyo, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo sa relasyon. Lalo na't napapansin mo na tuloy-tuloy ang pagtatalo niyo ng person mo. Pati yung nananahimik niyong gamit na dadamay, pero ang advice ng mga cards ay maging kalma. Kahit nakikita mong imposible, tatlong cards na ito nagsasabi na magkakaroon ng improvement ang relasyon nyo ng person mo. Hindi naman kasi lahat ng pagtatalo ay nakakasama sa relasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kaya kayo nagtatalo ng person mo. Kasi may person na gustong sumira sa relasyon, merong third party. At saka, pinapakita rin sa mga cards mo na strong ang personality mo, pero ikaw yung person na mapagbigay at mapagmahal. Single ka man or nasa relationship, hindi ka plastic. Sinasabi mo yung totoong feelings mo. Makatwiran yung pagpuna mo at saka may pag-iingat sa pagsasabi. Sa mga single naman, may potential person kang mamimit na kamatch mo talaga. Kaya lang marami kang karibal sa person na nagugustuhan mo. Matatagalan bago magkaroon ng desisyon yung person. Ito yung situation ng person mo. Wait for winter. Yung pagiging patient at kalma, yan yung makakatulong sa'yo para ma-manifest kung ano talaga yung gusto ng puso at isip mo. Pero syempre, kapag hihiling ka kay God, kailangan yung pangkabutihan ng intensyon. Ituloy ko na para sa mga single na magiging matagal yung pagsuyo mo dun sa person na nagugustuhan mo. Pabor ang magiging resulta sa'yo. Tatlong cards ang nagsasabi na makakamit mo yung long-lasting na happiness. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na makakahanap ka talaga ng pabor na pag-ibig sa iyo. Ito na yung cards ng person mo para sa situation. Ace of Wands, the Hierophant, Nine of Swords. Hinihikayat ka ng universe na magkaroon ka ng desisyon na base sa tamang paniniwala. Lalo na't ang ilan sa inyo magkakaroon ng bagong simula,
na tatahakin sa buhay. At saka, itong mga cards ng person mo, binibigyan siya ng sign ng universe na kailangan niya manindigan at saka yung ilapit ang sarili niya sa Diyos. Hindi kasi maganda yung card niya. Merong health problem, may nightmare, may separation, depression. Sa mga nasa relationship, pinapakita na sabay niyong tinutupad ng person mo yung mga pangarap niyo sa buhay. Dalawang cards na yung nagsasabi na mas lalong magiging committed kayo sa relationship niyo ng person mo at yung magpapatuloy. Kumbaga magtatagal yung relasyon. Kaya lang sa cards ng person mo, pinapakita niya na yung sitwasyon sa relationship ay nagkaroon ng problema at nagiging mahirap solusyonan ito. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, maybe nahuli mo siya or kinukutuban siya na may alam ka na. Hindi na rin siya makatulog sa kakaisip. Lalo na't ang ilan sa inyo nagkakaroon ng pagtatalo sa relasyon. Single ka man or nasa relationship, di ba nabanggit ko nga na ang ilan sa inyo hindi makatulog kasi yung paghihirap at saka kalungkutan, yan yung nagiging sanhi kaya hindi ka makatulog. Sa mga single, nakadalawang cards ka na meron ka talagang gusto na person na ipinaglalaban. At naka-tatlong cards ka na yung next na relationship mo ay puno ng pagmamahalan at secure. Nakadalawang cards ka na para sa transformation. Ang advice ng card na ito ay isurrender mo kay God or sa kabanal-banalan ang buhay mo para sa ikakabuti nito. At sinasabi rin ng card na meron pang magandang mangyayari sa iyo. Ituloy ko lang para sa ilang single, huwag kang basta-basta magtitiwala sa person na nagbibigay ng interest sa iyo para hindi ka magamit. Nakadalawang cards ka na. Sinasabi na ng mga cards sa iyo para malaman mo na tutulungan ka ni God sa sitwasyon na ito. Kaya lang mas mananaig yung feelings mo or magkakaroon ng pagkalito. Hindi ka ipapahamak ni God sa mga plano niya. Magtiwala. The Fool, Knight of Pentacles at Three of Pentacles. Ito yung cards mo para sa relationship. Unahin muna natin ang career. Sa career, magkakaroon ng improvement ang trabaho mo o kaya ang negosyo. Pero syempre, kailangan ibigay mo yung best mo kung ano yung nararapat para sa trabaho or negosyo. Para maramdaman mo yung pagpapahalaga at respeto mula sa katrabaho or kapwa. Ang ilan sa inyo mukhang nagpupursige kasi papalapit na yung holiday, diba? Kaya itong tatlong cards na to sa financial, ang sinasabi ay excellent. Kasi sa mga nakaraang araw, talagang nagpursige ka at saka sa mga susunod pa. Kaya meron ka mga hindi inaasahang financial na darating. Nagpapatuloy ka sa pagtatrabaho at saka effort, kaya maganda yung financial mo. Ang ilan sa inyo sa health, nagkaroon ka ng sakit. At saka ito na yung time para maibalik mo yung dati mong lakas. At saka ang ilan sa inyo, pinag-iingatan mo talaga yung kalusugan mo. Para sa mga nasa relationship, tatlong cards na ito ang nagsasabi na pareho kayo ng person mo na hindi araw-araw nasa mood. Kaya kailangan sa relationship ay yung pagkakasundo at saka yung tatagan yung love sa isa't isa. Ang ilang single naman, kailangan mo ng bagong hobbies para
magkaroon ka ng mga bagong kakilala. At saka ang ilan sa inyo, ang person na nagugustuhan ay katrabaho. Ito naman yung additional card mo. Queen of Swords, na ang ibig sabihin gamitin mo yung kaisipan mo para magkaroon ng clarity at saka yung magkaroon ka ng tamang desisyon sa buhay. Kasi hindi porket nasa relasyon ka, wala ka ng karapatan para magdesisyon para sa sarili. Kasi meron. Itong Knight of Wands, maybe ang ilan sa inyo hindi ka kagad umaaksyon sa sitwasyon na nangyayari sa iyo. Baguhin mo na ito. Kailangan ng pag-aksyon sa bawat situation sa buhay mo. At saka manindigan ka para sa tinatahak mong magandang kapalaran sa future. The Wheel of Fortune in reverse. Kaya pala pinapakilos ka kasi magkakaroon naman ng katuparan yung mga nais mo sa buhay. Kaya lang, hindi ito agad mangyayari. Kaya may sapat ka pang panahon para paghandaan ito. At saka nakadalawang cards ka na rin na kahit may hadlang sa journey na tinatahak mo sa buhay ay magpatuloy ka pa rin. Makakahanap ka pa rin ng paraan kung paano mo masusolusyonan yung mga problems na dumarating sa iyo sa buhay. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. At saka pinapayuhan ka rin ng mga cards na huwag magkaroon ng biglaang desisyon. Pag-isipan muna bago umaksyon. 555. The universe is saying to you today, it's time to get excited again. I'm going to surprise you. Unexpected blessings are coming your way. Let go of the stress and trust me. I am going to rock your world. Type 555 if you believe. 88. Keep love in your heart. A life without it is like sunless garden when the flowers are dead. Affirm, God has already prepared the way. He's just preparing you.